Kinabukasan, sabay na umalis ang grupo ni Hyun kasama ang mga tao ng Jol clan, tahimik na bumabagtas sa kalsada sakay ng kabayo. Habang naglalakbay, lumingon si Jol Buok kay Hyun na may pasasalamat sa mukha. Sabi niya, "Salamat at sinamahan mo kami pabalik. Wala na kasi halos kaming mandirigmang natira. Kung umatake ulit yung mga assassin, yari kami." Kalma lang na sagot ni Hyun, "Walang problema, plano ko rin namang pumunta sa Jol clan." Tumango si Buok at pabirong sabi, "Kaya pala. Siguro pupunta ka para makita si Chongyong." Bago pa makasagot si Hyun, bumukas ang bintana ng karwahe. Sumungaw si Yohai, matalim ang tono. "Ano bang gusto mo kay Chongyong ha? Lakas niya ba o ganda niya?" Nakatingin siya ng may halong asar, naghihintay ng sagot. Tahimik lang si Hyun, hindi nagpatalo sa pang-aasar. Imbes na sumagot, siya pa ang nagtanong kay Buok. Tinanong niya kung bakit tinarget ng mga assassin ang Jagel clan. Biglang napatigil sina Buok at Yohai, sabay palitan ng kabadong tingin mga lords. Pinilit ni Hyun ang usapan, isa ang Jagel clan sa pinakamalakas na pamilya dito. Sa lugar pa mismo nila kayo inatake. Anong dahilan? Umiling si Yohai at pautol na sabi, "Siguro, aksidente lang yun." Pero agad umiling si Buok, "Hindi aksidente yon. Niligtas mo kami, Hyun, kaya karapatan mong malaman ang totoo." Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Hindi ako sigurado sa buong dahilan, pero mukhang gusto nilang dukutin si Yohai." Napatitig si Hyun, siya mismo ang target. Tumango si Buok. "Pinatay nila ang lahat ng mandirigma namin, pero kahit kailan di nila sinaktan si Yohai. May nagtatago sa likod nito, galit sa pamilya namin." Nag-isip si Hyun ng malalim. Kung pagdukot ang pakay nila, malamang may gusto silang kapalit. Gagawin siyang pambargain. Tumigas ang panga ni Buok, mahigpit na hawak sa renda. Sa isip niya, matagal na niyang hinala na may kalaban silang nagbabalak, pero ngayon, lampas na sa linya mga lords. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang teritoryo ng Jagel clan. Pagbungad pa lang ng malalaking tarangkahan, kumabog ang dibdib ni Hyun. Sa isip niya, matagal kong hinintay to, Chongyong. Bumalik sa isip niya ang nakaraan. Noon pa, arranged na ang kasal nila bago pa sila ipanganak. Pero lumayo rin ang landas nila, siya'y sakitin, habang si Chongyong ay naging bihasa sa martial arts. Hanggang sa tuluyan silang naging estranghero na lang sa isa't isa. Nawala sa pag-iisip si Hyun nang tawagin siya ni Jol Buok, "Young Master, hinihintay ka ng clan head." "Tara." Tumango si Hyun at inutusan ang mga kasamahan na magpahinga muna habang siya'y mauuna. Pagdating sa Grand Estate ng Jol clan, yumuko siya ng magalang. "Ako po si Yong Hyun ng Tianjong clan," pero hindi pa siya tapos, bigla nang tumayo ang clan head at hinawakan ang balikat niya. Tumawa ito ng malakas, "Hindi ako makapaniwala. Ang laki ng pinagbago mo, Hyun. Noon, halos di ka makatayo. Ngayon mukhang mandirigma ka na." Walang iba kundi si Jol Kaok, kilala bilang Heaven Ruling Sword ng Jagel clan. Yumuko si Hyun ulit, "Matagal na nga po, clan head." Tumango si Kaok, "Kumusta ang ama mo?" "Mabuti po." Pinapaabot din ang pagbati niya. Sinipat ni Kaok ang katawan ni Hyun at natawa, "Mukhang malakas ka na, Siguradong matutuwa si Chongyong." Nahihiyang sagot ni Hyun, "Sobra naman po yan." Ngumiti lang si Kaok, "Matagal na kitang pinaghintay. May isang taong sabik nang makita ka." Yumuko si Hyun at nagpasalamat. Pero bago siya umalis, sinabi pa ni Kaok, "May isa pa kaming bisita kanina, halos kasing edad mo. Baka magandang kausapin mo rin siya." Tumango si Hyun, "Sige po." Paglabas ni Hyun ng silid, tumahimik ang paligid. Naiwan si Buok kasama si Kaok, at mula sa tawa, naging seryoso ang mukha ng clan head. "Buok," sabi nito, "ikwento mo lahat." Habang bumababa si Hyun sa hagdan, iisa lang ang nasa isip niya,
Panahon na para makita ko siya. Habang naglalakad, may ingay na narinig siya malapit sa gate. May alalay na sumisigaw, "Wala rito ang clan head." Sagot ng bisita, "Gusto ko lang ipakilala ang sarili ko." Lumingon si Hyun, napakuyom ng kamao. Nakilala niya agad ang lalaki, Gyo Guam ng Sun Clan mga lords. Nang magkatinginan sila, ngumisi si Gyo. "Ikaw pala ang tagapagmana ng Tianjong Clan." Inabot nito ang kamay, pero tumitig lang si Hyun, halatang nenas. Ito siguro yung sinasabi ni Kaok, isip niya. Sa huli, tinanggap niya ang kamay, pero madiin ang kapit. Sabi ni Gyo, "Pupunta ka rin kay Lady Chongyong. Nauna na ako, akin dapat ang meeting." Ngumisi si Hyun, malamig ang boses, maraming kwento tungkol sa Sun Clan. Di niya binitiwan ang kamay. "At oo, pupuntahan ko ang babaeng ipinangako sa akin mula pa bago ako ipanganak." Bahagyang napaigtad si Gyo sa higpit ng kapit ni Hyun pero tinakpan ng pilit ng ngiti. "Narinig kong sakitin ka raw dati. Saktong dumating si Jal Buok, pareho ba kayong pupunta kay Chongyong?" Nasa courtyard siya, sabay na sinabi ni Hyun at Gyo, "Courtyard." Sabay carry pa ng takbo, nagpapabilasan mga lords. Paglapit nila, may espada biglang tumilapon sa ere, muntik nang tamaan si Gyo. Pareho silang natigilan. Nanlaki ang mata ni Hyun. Sa courtyard, nakatayo si Chongyong, matikas, malamig ang tingin, espada nakatutok sa leeg ng kalaban. Sumuko ang lalaking kalaban, nanginginig, "Talo na ako." Ibinaba ni Chongyong ang espada, marahang isinuksok sa sheath. Kalma pero may inis na sabi, "Nakakainip." Noon pa man, unang beses pa lang ni Hyun na nakita si Chongyong. Bumalik siya noon sa kanilang teritoryo na tagumpay, at nag-uumapo ang sigawan ng mga tao. Lahat nag-cheer, sabay-sabay sumisigaw ng pangalan niya. Ang Snow Blossom Blade ng 12 Martial Blossoms, bumalik na dala ang ulo ng demonic human. May isang lalaki sa crowd ang napasigaw, "Paano nagkaroon ng Jal Clan ng ganitong kagaling na mandirigma?" Sumagot ang isa pa, "Narinig ko, obsessed daw talaga yan sa martial arts." Mabilis kumalat ang pangalan sa buong tao, Jagel Chongyong. Sa gitna ng mga nanunood, naroon ang batang si Hyun noon, payat, mahina, at may sakit. Mula sa malayo, titig lang siya kay Chongyong. At sa mismong sandaling yun, lumingon ito. Nagkatinginan sila sandali bago mawala ang alaala at bumalik ang kasalukuyan mga lords. Tahimik na nagmuni-muni si Hyun. Sa sobrang dedikasyon ni Chongyong sa martial arts, nakuha nito ang bansag na Snow Blossom Blade. Pagdating ng edad na 40, isa na siya sa 3 pinakamalakas na babaeng mandirigma. Sa espada, malayo na ang inabot niya, lampas na kay Hyun. Biglang may malakas na sigaw. Si Gyo Guam, patakbong papunta kay Chongyong, sumisigaw ng pangalan nito. "Chongyong, ang tagal nating di nagkita." Pero malamig lang ang tingin ni Chongyong. "Bakit ka ba lagi dito sa clan namin?" Ngumiti si Gyo, pilit ang tawa. "Hehe, gusto lang kitang makita." Pero agad siyang pinutol ni Chongyong, "Tama na. May fiancé na ako." Lumipat ang tingin niya sa likod ni Gyo, diretso kay Hyun. Hyun. Mahinahon pero halatang nagulat. Lumapit siya dahan-dahan. "Ikaw ba talaga yan?" Ngumiti si Hyun, "Matagal na nga." Tiningnan siya ni Chongyong mula ulo hanggang paa, halatang nagtataka. "Paanong nakakatayo ka na?" "Akala ko, gumaling na ako," paliwanag ni Hyun. "Naglalakbay ako ngayon, at dumaan lang ako para makita ka." Tinanong ni Chongyong, "Magtatagal ka ba rito?" Tahimik muna si Hyun, tinitigan siya. Maya-maya, ngumiti. "Hindi. Aalis na ako bukas ng umaga. Dumaan lang talaga ako para makita ka." Sandaling nag-atubili siya, parang may sasabihin pa, pero imbes ay tumalikod at sabi, "Bukas ulit, pagkatapos ng training mo. May gusto akong sabihin." Tahimik lang si Chongyong habang nakatingin sa kanya papalayo, hindi mabasa ang mukha. Sa di kalayuan,
Pinanood sila ni Gio, ang kamaoy mahigpit, halatang nagngingit-ngit sa inggit mga lods. Kinagabihan, tahimik si Hyun sa kwarto niya, nagbabasa ng mga aklat. Nang dumating ang bisita, hindi na siya tumingin. Nandito ka siguro dahil may gusto kang sabihin, Gio Guang. Umupo si Gio sa harap niya, walang paligoy-ligoy. Mahal ko si Chong Yung. Malamig na tingin ni Hyun, ang tapang mo namang sabihin yan. Tuloy-tuloy si Gio, balak mo ba talagang pakasalan siya? Matigas ang tono ni Hyun, wala kang modo. Ngumisi si Gio, mahilig si Chong Yung sa martial arts. Gusto niya ng malakas. Mas mahina ka sakin, Hyun. Tumawa pa ito, may titulo na ako, Azure Cloud Dragon Blade. Ikaw, ano bang meron ka? Kakagaling mo pa lang sa karamdaman. Lumapit pa siya, tingin ko nga, hindi mo siya mahal. Nangilabot ang hangin sa paligid. Tinabig ni Hyun ang kamay ni Gio. Kung tapos ka na, umalis ka. Tumayo si Gio, nanginginig sa galit pero nakangiti pa rin. Sa manggas niya, hawak niya ang maliit na sisidlang parang may lason. Pagsisisihan mo to, sabay alis. Naiwan si Hyun, napailing. Buwisit na tao, siguradong may kalokohan na naman tong gagawin mga lods. Tumingin siya sa tie-depth heaven tome sa mesa. Mukhang magagamit ko na to mas maaga sa plano. Hindi nagtagal, may isa pang kumatok. Bumaling si Hyun, handa ng menas, pero nagulat nang makita si Yohai. Pasensya na, istorbo ba ako? Mahina niyang sabi. Napatingin si Hyun, iba na siya, marunong, mahinhin, parang ganap na dalaga. Malayo sa pilyang batang nakilala niya noon sa Mount Wuang. Teka, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong niya. Ngumiti si Yohai, narinig kong aalis ka bukas. Gusto ko lang magpasalamat. Yumuko pa ito ng magalang. Kung magtagal pa ako, baka maabala ko lang ang training ni Chongyong, sagot ni Hyun. May aasikasuhin din ako sa amin. Tumango si Yohai, naiintindihan ko. Pero biglang nagbago ang tono niya, nakangisi, totoo bang pakakasalan mo talaga ang ate ko? Tahimik si Hyun, halatang naiinis. Pero patuloy si Yohai, tinititigan siya. Matalim pero mapang-asar. Sa isip ni Hyun, bakit ba lahat interesado sa kasal ko? Napabuntong hininga siya, siguro panahon ng linawin lahat mga lods. Kinabukasan, handa na silang umalis. Sa harap nila, nakatayo sina Jaggle Buok, Chongyong, at Yohai. Sigurado ka bang kailangan mo nang umalis? Tanong ni Buok. Tumango si Hyun, nakita ko na ang clan head. Nakausap ko na rin si Chongyong. Tama lang na magpaalam na ako. Ngumisi si Buok, sayang, siguradong malulungkot si Chongyong. Napayuko lang si Chongyong, malungkot ang mga mata. Lumapit si Hyun, mahinang sabi, pwede ba tayong mag-usap sandali? Pero bago pa makasagot si Chongyong, isang sigaw ang umalangaw mula sa malayo. Tagapagmana ng iyong clan. Paglingon nila, si Gio Guang, nakangising mayabang, sabay yuko na parang palabas. Ako si Gio Guang, Azure Cloud Dragon Blade ng Sun Clan. Humihingi ako ng formal na duelo laban sa tagapagmana ng Tanjang Clan. Napalibutan sila ng mga tao, sabik sa mangyayari mga lods. Napahugot ng hininga ang lahat ng harap-harapan maghamon si Huang. Sumirit ang mga sigaw sa paligid. May hindi makapaniwala sa kapal ng mukha para sa isang duelo. Umalangaw ang boses ni Chongyong, matalim at malamig. Sinabi niyang wala talaga itong hiya, at tinawag niya ang kapansin-pansing kabastusan ng paghamon sa isang bagong galing sa malubhang sugat. Kung gusto raw nitong lumaban, umasta ng maayos at magtakda ng petsa ng maaga. Ngunit ngumisi lang si Gio Guang, puno ng pang-uuyam. Wala raw kahihiyan sa paghamon sa tagapagmana ng isang martial clan. Dahil paalis na si Hyun, ngayon na ang pagkakataon o baka hindi na maulit. Muli siyang yumuko, kumikislap ang abang sa mga mata, at tinanong kung tatanggapin ba ni Hyun. Kumulo ang bulungan ng mga tao habang hinihintay ang sagot ng
Ningkit ang mga mata ni Hyun, alam niyang hindi pagsubok ang tunay na pakay ni Gio kundi pahiyain siya sa harap ng lahat. Hindi pa lubos magaling ang katawan niya mula sa mga tama sa loob mga lods. Pero nang silipin niya sina Jungwook, Namwook, at Moang, wala man lang bakas ng pangamba sa mukha ng mga ito. Lalo na si Jungwook, sa isip niya, oras na para ay pakitang naayos na ang kanyang espada. Bahagyang ngumiti si Hyun. Tinawag niya si Moang at tinanong kung hindi ba siya pipigilan nito. Sabi ni Mobyong, mas mabuting tumanggi dahil hindi pa siya ganap na magaling matapos ang laban sa mga assassin. Paglapit niya, nagiba ang mukha, aminadong alam na niya ang magiging pasya ni Hyun. Bilang anak ng Tanjang, palagi raw nitong inuuna ang kabutihan ng clan. Buong paniniwala siya kay Yong Hyun at hinimok siyang tanggapin at manalo. Sandaling napatigagal si Hyun, saka siya ngumiti ng mainit. Humakbang siya at malinaw na idineklara, siya, si Yong Huari ng Tianjong Yong clan, ay tatanggap sa duelo. Sa bukas na arena, nagharap sina Gio Guang at Hyun sa gitna. Nasa pagitan nila sina Jagal Buok, Yohai, at Chongyong bilang tagapamahala ng laban. Ibinigay ni Yohai ang mga patakaran ng mariin, pwedeng gumamit ng chi, pero bawal ang sword chi at mga teknik na nakakamatay. Talo ang sinumang mabitawan ng sandata o mabasag ang espada. Kung mabasag ang talam dahil hindi kinaya ang agos ng chi, talo rin iyon. Ngumising kampante si Gio Guang, tinatago ang totoong plano. Alam niyang dahado si Hyun dahil limitado ang pagdaloy ng chi nito gawa ng internal injuries. Bago magsimula, may idinagdag si Hyun. Naglatag siya ng pusta, ang matatalo, hindi na pwedeng tumapak muli sa lupain ng Jol clan. Umismid si Gio Guang pero agad pumayag, sabay asar na kapag natalo si Hyun, siya ang pagbabawalang bumalik. Kalma ang sagot ni Hyun, dapat top din ng pusta. Napakurap si Yohai at mabilis na inisip ang kahihinatnan, kung manalo si Hyun, tuluyang mawawala si Gio sa clan. Kung matalo si Hyun, baliwala dahil balang araw titira rin siya kasama ni Chongyong. Ang bilis niyang magplano kaya napahanga si Yohai mga lods. Inutusan ni Jagal Buok ang dalawang mandirigma na humanda. Umugang ang crowd sa pananibik. Sumandig si Yohai kay kuya niya at mahina ngunit sabik na nagtanong kung sino ang tatayan niyang mananalo. Pero umiling si Buok at mariing sinabi na matatalo si Hyun. Bakit? Gulat ni Yohai. Paliwanag ni Buok, maliwanag ang kinabukasan ni Hyun pero ngayon ay hamina siya dahil sa sugat. Si Gio naman, kahit sablay ang ugali, may ilang taong tunay na karanasan. Kilala siyang Asher Cloud Dragon Blade, ang espada niya ay umuugong parang sigaw ng dragon at ang chi ay parang dumadaloy na bughaw na ulap. Ang galing niya'y maihahambing na sa mga batang bituin ng malalaking sekta. Kung dito at ngayon sila magbabangga, malamang matalo si Hyun. Tumingin siya kay Chongyong kung sang-ayon ba. Hindi sumagot si Chongyong, nakatingala lang, hindi may pinta ang iniisip. Sa gitna, nakangising mayabang si Gio Guang at buong yabang na ipinakilala ang sarili, Gio Guang, Asher Cloud Dragon Sword ng Sun Clan. Kalmaring tugon ni Hyun, Yong Huari ng Tianjong Yong Clan. Nang uuyam na biro ni Huang, bakit tinatawag na Dragon Clan ang Tanjong kung uod lang naman sila? Tumigas ang mukha ni Hyun. Tahimik pero mariin, nangakong ipapakita niya kung bakit. Sabay nilang hinugot ang espada, nagtagpo ang mga titig pan ng apoy. Nagbanggaan ang mga talam, kumalabog ang tunog sa buong arena. Umisi si Huang at pinakawala ng teknik niya, malakas na sigaw habang ini-activate ang shifting. Sunod-sunod ang mga hampas ng espada, mabilis at mabangis. Pero kahit sugatan, nagawa pa ring umiwas at magdepensa ni Hyun. Napatras siya, nanginginig ang tuhod, pero agad din siyang tumindig at muling humarap. Tumawa si Gio, Tara, mag-enjoy tayo ng kaunti. Sigaw niya sabay hataw ulit. Ngunit bawat atake, napipigilan pa rin ni Hyun, napipihit, nakaiiwas, nakakablock.
Lalong nena si Gio mga lods. Sa loob-loob niya, peste, paano nito nababasa ang mga atake ko? Imposible, sugatan yan. Dapat hindi niya makita ang trajectory. Pero matalim ang mga mata ni Huan, halos mabasa ang bawat galaw ng espada. Lahat ng linya, lahat ng direksyon, kitang-kita niya. Ito ang tinatawag na insight, kakayahang lumilitaw kapag naaapektuhan na ng chi ang paningin ng isang mandirigma. Kagat labi niyang inamin, hindi pa dapat siya umabot sa ganitong antas. Marahil dahil to sa mga turo ng matandang maestro. Ang bilis mo parang daga. Sigaw ni Gio, sabay paghanda ng panibagong atake. Ngayon, tingnan natin kung kaya mo pa ring harangin to. Bumuga ng asul na liwanag ang espada niya, Azure Cloud Sword. Napasigaw si Yohai, iyan ang Azure Cloud Sword ng Sun Clan. Tahimik na obserbo ni Huan, bakas ang konsentrasyon sa mata mga lods. Ngumisi si Gio, halika. Ibigay mo na lahat. Huminga ng malalim si Huan, binalot ng gintong chi ang espada niya. Sabay silang sumigaw ng kani-kanilang teknik, Azure Cloud Sword. Kontra Soaring Dragon Emperor Sword. Nagbanggaan ang mga espada, sumabog ang apoy at chi sa paligid. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng bakal sa hangin. Tumawa si Gio, ito lang ba ang kaya ng Tanjong Clan? Sunod-sunod ang mga malalakas na atake, walang pahinga. Unti-unting napaatras si Huan hanggang sa isang hampas ang tumama ng direkta. Napalipad siya, tumamas sa lupa, halos mawalan ng hininga. Tumawa si Gio, tapos na to. Sigaw niya sabay gamit ng lihim na teknik, Severance Sphere. Sumabog ang bughaw na chi sa buong arena. Nang hamupa ang alikabok, nanatiling nakatayo si Huan. Paan ng sugat ang katawan, dugo sa braso, nanginginig. Pero kalmado pa rin ang mga mata, kahit may dumadaloy na dugo sa labi. Napaawang ang bibig ng lahat, pati ang mga kapatid na Jaggle, hindi makapaniwala. Lalong nagnitngit si Gio, peste, ang sikreto ng clan namin, na-block niya. Dapat natanggal ko na ang isang braso niya. Ngunit tahimik lang si Huan, pinilas ang bahagi ng damit, binalot sa braso't espada para makapagsuporta. Itinaas muli ang sandata, hindi pa tapos. Itinutok niya ang talam kay Gio, halika. Bumigwas si Gio sa galit, hindi kita kailanman nagustuhan. Yung tingin mong parang alam mo lahat, nakakainis. Noong una, dahil kay Chongyong lang to, pero ngayon, akin ka na. Bumuga ang malupit na aura, pawn ng puot at pagpatay mga lods. Hindi na to friendly duel. Sigaw ni Yohai mula sa gilid, umiiyak. Tama na yan, Kuya Buok, itigil mo. Tahimik lang si Buok. Lumapit si Yohai kay Chongyong, ate, tulungan mo siya. Pero nakatitig lang si Chongyong sa laban, walang imik. Bumantong hininga si Huan, marahang ibinaba ang espada. Sa isip niya, tama si Gio. Niloloko ko ang sarili ko. Akala ko kalmado ako sa harap ng kamatayan, pero totoo, takot pa rin ako. Ang kinabukasan, hindi tiyak. At oo, hindi ako banal, ninakaw ko pa nga ang hinaharap ng isang bata. Ngunit habang humahakbang siya papunta kay Gio, tumigas ang loob niya. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya iiwas sa kahapon. Hindi man siya santo, gagawin niya ang lahat para protektahan ang kaya pa niyang protektahan. Mahigpit ang hawak sa espada, umikot ang makapal na chi sa paligid ng talam. Ito na ang landas na lalakaran ko mga lods. Sandaling natigilan si Gio sa biglang nagbagong presensya ni Huan. Pero agad muling sumiklab. Ang galit, ano yang mga kalokohan mo? Sigaw niya sabay atake. Mas mabilis, mas mabangis, puro puot. Humarap si Huan, matatag ang kamay, kalmado ang tinig na umalangaw-ngaw sa arena. Ipapakita ko sa iyo kung bakit tinatawag na Dragon Clan ang iyong clan. Sumabog ang chi sa pagitan nila, nagliyab ang hangin habang muling nagsalpukan ang kanilang mga espada mga lods. Kasabay ng muling banggaan ng espada, sumabog ang hangin sa paligid,
bumigat ang presensya na parang dinudurog ang mga tao sa paligid. Nanginginig ang mga manunood sa sobrang tensyon. Sumigaw si Yohai, hindi na to friendly spar. Itigil niyo to. Agad hinugot ni Chongyong ang espada niya, handang tumalon sa gitna kung sakaling may masaktan pa. Habang tuloy-tuloy ang agos ng bughaw na chi sa arena, may ibang enerhiya na biglang lumitaw sa gitna ng dalawa. Napatitig si Chongyong, bakas sa mukha ang pagtataka, habang unti-unting humuhubog ang chi sa anyo ng isang dragon. Tahimik ang buong arena, halos walang humihinga mga lords. Napatikip ng bibig si Yohai, ano yun? Parang dragon. Ngunit sina Jangwak at Moang ay nakangiti, proud sa nakikita. Naglalaban ang dalawang enerhiya, nanginginig ang lupa sa tindi. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gio Guang, napalitan ng pagkabigla. Ano to? Hindi lang niya mapigilan si Hyun, naramdaman pa niyang hinihigop nito ang sarili niyang chi. Peste, hindi pwede to. Sa bilis ng pangyayari, alam niyang matatalo siya kung magpapatuloy pa. Pero bago tuluyang sumabog ang enerhiya, isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw. Tama na, mula sa gitna ng arena, isang anino ang biglang lumitaw. Isang kumpas lang ng kamay, at ang dalawang enerhiya ay agad niyang nilamon at pinawi. Lahat na paatras, tahimik. Ang lalaking dumating ay walang iba kundi si Jagel Chayok. Matapos niyang iwaksi ang chi na parang wala lang, tumayo siya ng tuwid, mayabang ang ngiti. Dito na nagtatapos ang duelo. Sabay yumuko sina Jagel Buok at Yohai, sabay sigaw, "My Lord!" Lumalim ang boses ni Chayok, matalim ang tono. Kung nagpatuloy yan, may patay na sana sa inyo ngayon. Nanigas ang mukha ni Gio Guang, nanginginig sa galit at kahihiyan. Hindi. Ako ang panalo. Kung hindi ka lang nakialam, tinalo ko na siya. Lumingon si Chayok, malamig ang tingin. Talaga bang yan ang paniniwala mo? Itinuro niya ang espada ni Gio. Ayon sa patakaran, kapag nabasag ang espada, talo ka. Napatingin si Gio sa kamay niya, at doon niya nakita. Basag, hati sa dalawa ang talam ng kanyang espada. Nang inag ang labi niya, hindi totoo to. Niloko mo ako. Sigaw niya kay Hyun, gumamit ka ng demonic arts. Ramdam kong sugatan ka pero bigla kang lumakas. Demonyo yan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, mabilis na humakbang si Chongyong. Itinutok ang dulo ng espada sa leeg niya, malamig ang tono. Tumigil ka na. Lumayas ka. Nakalimutan mo na ba ang pastahan niyo? Tahimik ang buong arena. Nakatigil si Gio, walang masabi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya, mabigat ang hakbang, at tuluyang umalis. Basag ang espada, basag ang pride mga lords. Umiling si Jagel Chayok, ang Sun Clan talaga, lubusang bumagsak. Ganyang tao, mag-aangkin na ng Yong Clan. Ngunit nang tumingin siya kay Hyun, biglang nagbago ang mukha niya. Ngumiti, tumawa ng malakas. Magaling, napakahusay ng batang to. Nilapitan niya si Hyun, nilagay ang kamay sa balikat nito. Kahit sugatan, ipinakita mo ang galing ng tunay na mandirigma. Ngunit sinundan niya agad ng babala. Pero dahil dyan ako napilitan pumasok. Hindi ko hahayaang may mamatay sa loob ng Jol Clan. Ngumiti si Hyun, bahagyang yumuko. Maraming salamat sa pagkilala. Tawa muli si Chayok, malakas, parang kidlat sa bulwagan. Habang pinupunasan ni Hyun ang labi, napansin niyang may dugong umaagos. Napakunot ang noo ni Chayok, ganito ang lagay mo tapos aalis ka pa. Magpahinga ka muna sa main estate ngayong gabi, bukas ka na umalis. At gamitin mo ang oras para makausap si Chongyong. Tahimik na tumanggaw si Hyun, opo. Pagbaba niya ng entablado, sinundan siya ng matalim na tingin ni Chayok. Ngumisi ito, totoo nga, may dragon talaga sa Tianjong Clan mga lords. Pero nang ibaba niya ang kamay, napansin niyang may hiwa, dumudugo. Naalala niya ang sandaling pinigilan niya ang chi ni Hyun. Nakakapanibago, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas,
Umaalingaw sa buong courtyard. Buok, sigaw niya, simulan na natin ang plano, mas maaga kaysa sa inakala. Agad lumuhad si Buok, ayon sa utos, Ama. Kinagabihan, tahimik si Hyun sa loob ng kanyang silid. Pinapahiran niya ang mga sugat, nakatingin sa mga pilat sa katawan. Dumami na naman ang tama ko, bulong niya, mapakla ang ngiti. May kumatok sa pinto. Dali-dali siyang nag-ayos, nagsuot ng maayos, pumasok ka. Dahan-daang bumukas ang pinto. Si Chongyung, tahimik, elegante, kalmado. Paglingon ni Hyun, mahina niyang sabi, dumating ka. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.